Sa pagpapatuloy, napaluhod si Ming-Hee, ibinaba ang kanyang kanang tuhod, at ginamit ang kanyang parehong kamay upang hawakan ang matulis na braso ni Wang Dasheng. Nagawa niyang pigilan ang nakamamatay na atake, ngunit labis na nasaktan ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Wang Dasheng kay Ming-Hee na halos patay na siya, iniisip na hindi na siya makakalaban ng walang paggamit ng kanyang mga kamay. Ngunit sinabi ni Ming-Hee na kaya pa niyang gamitin ang kanyang mga kamay, kailangan lang niya ng tamang medium upang manalo sa laban. Natawa si Wang Dasheng at sinabi kay Ming-Hee na nakakita na siya ng mga katawa-tawang maiinit na dugong mga karton, kung saan ang bida ay kailangang bugbugin bago maabot ang buong potensyal nito. Ipinaliwanag ni Ming-Hee na maling pagkakaintindi ito ni Wang Dasheng. Sinabi niya na hindi siya umaasa sa desperadong espiritu ng pakikipaglaban, kundi sa dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Ibinunyag ni Ming-Hee na ang kanyang dugo ang pinakamalakas niyang sandata sa labanan. Sinimulan niyang sipsipin ang kanyang sariling dugo na itinuturing na isang mataas na antas na medium. Nanatiling nakatayo si Wang Dasheng at nakatingin kay Ming-Hee. Sinabi ni Ming-Hee na si Wang Dasheng ay hindi naman ganoon kabilas at malakas, ngunit upang makatipid ng lakas, pinili niyang tanggapin ang ilang pinsala. Hindi makapaniwala si Wang Dasheng na kaya pala ni Ming-Hee iwasan ang kanyang mga atake ngunit pinili lang niyang hindi gawin. Ipinaliwanag ni Ming-Hee na ang patuloy na paggalaw ay lalo lang magpapapagod sa kanya, kaya mas pinili niyang tanggapin ang ilang sugat. Ang aura ni Ming-Hee ay biglang lumakas ng husto. Tinulak niya si Wang Dasheng palayo, at tinakat itong papasabugan siya. Bumagsak si Wang Dasheng sa pader, tumama sa lupa, at may dugo sa kanyang bibig habang pilit siyang tumatayo. Nang tiningnan niya ang kanyang likuran, nagulat siyang makita na durog ang kanyang mga hulihang paa. Napasigaw si Wang Dasheng nang biglang lumitaw si Ming-Hee sa harap niya, handang sumuntok. Agad niyang tinaas ang kanyang kalasag upang harangan ang suntok ni Ming-Hee. Ngunit mabilis na nagbago ng direksyon si Ming-Hee gamit ang kanyang pangalawang antas na bilis. Lumitaw siya sa likuran ni Wang Dasheng, iniwan itong walang depensa. Huli na nang mapagtanto ni Wang Dasheng na nasa likuran na niya si Ming-Hee. Nang lingunin niya ito, ang kanyang baba ay tinamaan ng isang uppercut na napakalakas na nabaluktot ang kanyang mukha, at naitulak siya paitaas. Pagkatapos suntukin si Wang Dasheng, naghahanda si Ming-Hee, tumalon, at itinulak ang sarili sa kisame habang nakatikom ang kanyang kaliwang kamay. Nabasag ang kisame ng sipain ito ni Ming-Hee upang mabilis siyang lumipad papunta kay Wang Dasheng. Tinamaan niya si Wang Dasheng sa sikmura, at nabasag ang sahig sa lakas ng pagkakabagsak nito. Tumilamsak ang mga piraso ng debris, at natakpan ng alikabok ang paligid kaya hindi makita ng mga tao sa labas ng gate ang nangyayari. Nang maglaho ang alikabok, nakita na si Wang Dasheng na bahagyang bumalik sa anyong tao, nakahandusay sa lupa, habang nakatayo ng diretso si Ming-Hee at nakatitig sa kanya. Iniisip ni Wang Dasheng na kailangan niyang gumawa ng paraan. Bilang isang unang henerasyon na parasitikong halimaw, nais pa rin niyang lumaban, ngunit hindi niya magawa. Kumbinsido si Wang Dasheng na si Ming-Hee ay hindi lamang isang Sunblaze rank na hunter. Dahil sa grabing pinsala, nagdesisyon si Wang Dasheng na unahin ang pagprotekta sa kanyang sarili at hintayin ang dalawang kasamahan niya mula sa labas ng kanlungan. Lumabas ang mga buto sa gilid ni Wang Dasheng, nabalutan ito ng laman, at nagsimulang umikot. Napilitan si Ming-Hee na tumalon palayo. Nagtaka si Ming-Hee kung paano nagawang gayahin ni Wang Dasheng ang mga kakayahan ng isang hedgehog at pagong, ngunit inisip niyang wala itong silbi. Tinikom niya ang kanyang kamao, sumugod, at pinakawala ng sunod-sunod na suntok sa proteksyon ni Wang Dasheng. Unti-unting nasira ang laman at buto na nagpo-protekta kay Wang Dasheng. Nagsimulang matarante si Wang Dasheng sa loob ng umiikot na laman at buto. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ni Ming-Hee na sirain ang kanyang proteksyon. Namangha sina Lin Hui at Hu Guangyi sa kahusayan ni Ming-Hee. Napagtanto nila na kailangan nilang maging mas maingat sa pakikitungo kay Ming-Hee, lalo na matapos mapagtanto na naging bastos sila sa kanya sa lawa, sa kabila ng kaalaman sa kanyang lakas. Sina Fang Nianrong at Professor Tang ay hindi pa rin makapaniwala na kayang labanan ni Ming-Hee ang isang Heaven Flare rank. Ang mga bata ay nagsimulang mag-cheer para kay Ming-Hee, hinihiling nila na tapusin niya si Wang Dasheng. Patuloy na sinusuntok ni Ming-Hee ang proteksyon ni Wang Dasheng hanggang sa tuluyang masira ito.
Napalipad si Wang Dasheng mula sa suntok na nagwasak sa umiikot na laman at buto, at siya'y bumagsak sa pader malapit sa gate. Dahil nag-aalala na maaaring gumanti si Wang Dasheng, agad na inactivate ni Fang Nianrong ang kanyang kapangyarihan habang inutusan ni Professor Tang ang lahat na umatras. Tumigil sa paggalaw si Wang Dasheng, naglabas ng usok ang kanyang katawan, at siya'y mukhang payat habang dahan-dawang lumalapit si Minghi. Hinubad ni Minghi ang kanyang damit at itinapon ito. Tumayo siya sa harap ni Wang Dasheng at tumitig ng may nakakatakot na presensya. Nanatiling hindi gumagalaw si Wang Dasheng, ngunit maya-maya ay nagsalita ito. Ngumisi si Wang Dasheng at tinanong si Minghi kung akala ba niya'y panalo na sila. Matalas na nagtanong si Minghi kung ang mga parasitic beast ba ay nagbibigay din ng huling salita bago sila mamatay. Binaliwala ni Wang Dasheng ang panunuyan ni Minghi at sinabing natapos na niya ang kanyang misyon. Ipinaalala niya kay Minghi na sinakop niya ang katawan ng isang chef. Pagkasabi nito, isang parasite ang lumabas mula sa bibig ni Wang Dasheng, at nagmamadaling tumakas patungo sa gate. Nang mapansin ang parasite, nagulat at naging maingat ang lahat ng nasa labas ng inspection space. Gayunpaman, bago pa ito makalabas sa gate, tinapakan na ito ni Minghi. Sinabi niya na ang mga problema ay kailangang lutisin ng isa-isa. Ang katawan ni Wang Dasheng ay patuloy na naglalabas ng usok at unti-unting nagdidisintegrate. Biglang nagsalita ang goddess, sinabi kay Minghi na mayroong isang mahalagang bagay sa loob ng katawan ni Wang Dasheng at hinikayat siyang hanapin ito. Yumuko si Minghi at sinimula ng paghahanap sa natirang bahagi ng katawan at damit ni Wang Dasheng. Nang may angat niya ang apron ni Wang Dasheng, agad niyang nakita ang isang bagay. Napasigaw si Professor Tang at kinilala ang bagay na nakita ni Minghi. Sinabi niyang iyon ang liquid of the stars. Tinanong ni Minghi si Professor Tang kung ito nga ba ang likido na kayang pagandahin ang cultivation ng isang tao. Kinumpirma ni Professor Tang na ganoon nga. Ipinaliwanag niya na ang liquid of the stars ay espesyal, marahil dahil ito ay nagmula sa katawan ng parasitic beast na sinakop. Inihalintulad niya ito sa natural na pulot-pukyutan, halos purong-puro ito at hindi na kailangang i-proseso, kaya't maaaring inumin ito ng diretsyo. Bukod sa pagpapabuti ng cultivation, maaari rin itong mabilis na maibalik ang normal na paggana ng katawan. Tinitigan ni Minghi ang espesyal na liquid of the stars. Hinikayat siya ni Professor Tang na magtiwala, at agad itong inumin habang sariwa pa. Tumigil sa pag-aalinlangan si Minghi at mabilis na ininom ang liquid of the stars. Halos agad, isang uri ng berdeng apoy ang bumalot sa kanyang katawan. Umupo siya, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang mag-meditate. Pinakiusapan ni Professor Tang ang lahat na huwag gambolain si Minghi. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang maghilam ang mga sugat at pasa ni Minghi. Ang kanyang balikat, mga kamay, at buong katawan ay parang hindi man lang nasaktan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Professor Tang kay Hu Guangyi na kumuha ng tubig. Agad na nagdala ng isang balde ng tubig si Hu Guangyi, at iniabot ito kay Professor Tang habang tinitingnan si Minghi. Biglang iminulat ni Minghi ang kanyang mga mata na naglalabas ng kulay lilang liwanag. Nawala ang liwanag ng buhusan ni Professor Tang ng tubig ang ulo ni Minghi. Tumayo si Minghi at kaagad na ininspeksyon ang kanyang katawan. Namangha siya nang makita na ang lahat ng kanyang sugat ay tuluyan ng naghilom. Tinanong ni Professor Tang kung ano ang pakiramdam ni Minghi. Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi ni Minghi na napakaganda ng pakiramdam niya. Naglabas siya ng madilim na aura at sinabing, ayon sa pamantayan ng tao, siya ay dapat isang mataas na ranggong Sunblaze Hunter. Nagulat sina Fang Nianrong at Professor Tang, iniisip na maaaring na parasito na si Minghi. Gayunpaman, nang kamutin ni Minghi ang likod ng kanyang ulo at pabirong sinabing nagbibiro lang siya, labis silang nainis. Hindi nila lubos maisip kung paano magbibiro si Minghi sa ganoong sitwasyon. Naniniwala si Fang Nianrong na maaaring naimpluwensyahan si Minghi ng isang negatibong bagay. Nagsalita ang bata at sinabi kay Minghi na napakalakas niya. Pagkatapos magbihis, sinabi ni Minghi kay Professor Tang na may bumabagabag sa kanya. Sumagot si Professor Tang, sinasabing alam na niya ang sasabihin ni Minghi. Itinuro niya ang isang sulok kung saan sila maaaring mag-usap ng pribado. Nang makapunta sa hindi masyadong mataong lugar,
ipinaalam ni Minghi kay Professor Tang na pinaghihinalaan niya ang pagkamatay ni Wang Jun. Ayon kay Minghi, hindi dapat namatay si Wang Jun. Kung si Wang Jun ay naglilingkod kay Reyna Zhou Cao, dapat siya ay naging mahalagang asset para sa mga parasito. Ngunit namatay siya sa harap mismo ni Wang Zhang. Dagdag pang sinabi ni Minghi na ang tatlong unang henerasyong parasito ay napakatalino. Kung nais nilang patayin si Wang Jun, kaya nila itong gawin ng walang nakakapansin, maliban kung sadyang nais nilang madiskubre ang bangkay ni Wang Jun. Napagtanto ni Professor Tang na may dahilan kung bakit pinatay ng mga parasito si Wang Jun at ipinakita ang kanyang bangkay. Tinanong niya si Minghi kung bakit gustong ipakita ng mga parasito ang pagkamatay ni Wang Jun. Sa halip na sumagot, tinanong ni Minghi si Professor Tang kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga tao kapag may namatay. Sumagot si Professor Tang na, bukod sa pag-aakit ng atensyon at pagsisimula ng investigasyon, ang mga tao ay nagdadalamati para sa namatay. Biglang lumaki ang kanyang mga mata habang iniisip ang isang bagay. Napagtanto ni Professor Tang na ang mga parasito ay nag-aayos ng isang piging. Ipinaliwanag ni Minghi na ng lahat ay nagtipon sa isang lugar, kapag may isang namatay, lahat ay nagtitipon para magdiwang, lalo na kung sila ay kabilang sa parehong angkan. Nagpatuloy si Professor Tang sa pagtatanong kung bakit sadyang pinatay ng mga parasitikong halimaw si Wang Jun. Sinabi ni Minghi na ginawa ito ng mga parasito upang tipunin ang lahat para sa isang piging. Itinuro niya na si Wang Jun ay kasapi ng Wang clan, at sa Furong Town, karamihan sa mga lalaki ay may apelyidong Wang. Nangangahulugan ito na nais ng mga parasito na akitin ang buong bayan sa piging. Habang nag-iisip sina Professor Tang at Minghi kung bakit gustong tipunin ng mga parasito ang mga tao ng bayan, napasigaw si Minghi nang maisip niya ang plano ng mga parasito. Sinabi niya kay Professor Tang na sinusubukan ng mga parasito na gawing parasito ang lahat ng tao sa bayan. Ipinaliwanag ni Minghi na ang isang ghost ang sumakop sa katawan ni Wang Dasheng, ang chef ng piging. Nangangahulugan ito na maaaring naglagay si Wang Dasheng ng mga itlog ng parasito sa bawat mangkok na kanyang inihain. Sinabi ni Professor Tang na ang mga itlog ng parasito ay hindi makaliligtas sa mataas na temperatura ng pagluluto. Ngunit biglang naalala niya na mayroong malamig na dessert soup na inihain sa mga tao ng bayan. Si Minghi at Professor Tang ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Lahat ng tao sa loob ng kanlungan ay nakakain na ng itlog ng pangatlong henerasyong parasito. Kung walang magbabago, walang sinuman sa mga tao sa bayan ang makakaligtas. Ipinaalam ni Professor Tang kay Minghi na mayroon lamang silang 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, ang mga tao sa bayan ay lubos ng sasakupan ng mga parasito at magiging pangalawang henerasyong parasitikong halimaw. Sa panahong iyon, susunod na sila sa mga utos ng Reyna na parang mga zombie. Nabigla si Minghi sa bilis ng pagsakop ng mga parasito sa katawan ng tao. Ipinaliwanag ni Professor Tang na patuloy na nag-i-evolve ang mga parasito, kaya't ang kanilang kakayahang parasitiko ay lalo pang lumalakas. Nag-aalala si Minghi at sinabi na ang mga parasito ay naglalayo na gawing parasito ang buong bayan, na balak gawing hukbo ang lahat. Nang marinig ang sinabi ni Minghi, nanlaki ang mata ni Professor Tang at paulit-ulit na sinabi na hindi maganda ang kanilang sitwasyon. Pakiramdam ni Minghi ay wala na silang magagawa. Sinabi niya kay Professor Tang na napag-usapan na nila ito, ngunit pinaalala ni Professor Tang na nasa isang war zone sila, at dito napagtanto ni Minghi na maaaring maging battlefield ang Furong Town. Sinabi ni Professor Tang na ang resulta ng labanan ay magpapasya sa kapalaran ng buong Southern Capital. 10,000 mga superhuman ang nakatalaga sa pangunahing labanan, at ang Furong Town ay nasa daanan ng evacuation routes. Tinanong ni Minghi si Professor Tang kung aling evacuation routes ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Professor Tang na hindi pa tapos ang labanan sa frontline. Kapag natapos ang pangunahing labanan, maaaring lumikas ang mga natitirang superhuman sa direksyong iyon. Napagtanto ni Minghi ang iniisip ni Professor Tang, at tinanong kung nag-aalala ba siya na biglang umatake ang mga parasitikong halimaw sa Furong Town sa evacuation routes habang lumilikas ang mga nakaligtas. Nagpahayag din siya ng pangamba na kung mahuli ang mga tao sa battlefield, walang makakatakas. Inamin ni Professor Tang na iyon nga ang kanyang kinatatakutan. Mukhang malungkot siya habang sinasabing hindi kailangang maging malakas ng mga insekto,
kailangan lang nilang pigilan ang mga tao tulad ng mga patay na kalaban. Habang ipinapahayag ni Ming-Hi ang mataas na posibilidad ng pagkawasak sa labanan, bigla niyang naalala si Lu Chen na nasa frontline. Napansin ni Professor Tang ang pag-aalala ni Ming-Hi tungkol sa frontline battlefield, at tinanong kung may mahalagang tao ba sa kanya ang naroon. Umamin si Ming-Hi na mayroon. Sinubukan ni Ming-Hi na huwag mawala ng pag-asa at tinanong si Professor Tang kung talagang naniniwala siyang matatalo sila sa labanan. Kumpiyansa si Professor Tang sa kanyang sagot. Ipinaalam niya kay Ming-Hi na kahit hindi ito nakasulat sa mga aklat, maraming beses nang nabigo ang sangkatauhan laban sa disaster group. Ang presensya ng isang napakalaking pugad ng demonyo sa labas ng Southern Capital ay patunay. Sinabi ni Professor Tang kay Ming-Hi na kailangang maintindihan niya na ang nasirang lungsod ay minsan nang naging kanilang tahanan. Hinuyam ni Ming-Hi ang kanyang mga kamao at nagnitngit ang kanyang mga ngipin, tumatangging manood na lamang habang nagaganap ang lahat. Hinawakan ni Professor Tang ang braso ni Ming-Hi at inamin ang natatangi niyang kakayahan, binabanggit na ilang himala na ang nakaharap niya. Ngunit iginiit ni Professor Tang na sa kasalukuyang kalagayan ni Ming-Hi, ang pagpunta sa nasirang lungsod ay katumbas ng pagpapakamatay. Nagkusa si Ming-Hi na huminahon at inamin na masyado siyang nadala. Sinabi ni Professor Tang kay Ming-Hi na sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang gawin nila ay magtuon sa kasalukuyang sitwasyon. Idinagdag pa niya na hindi nila dapat hayaan ang mga marurumi at malupit na parasito na lumayo pa. Kung matalo man ang mga tao sa frontline battlefield, dapat ay may natitirang daan para sa paglikas. Ipinaalala ni Professor Tang na ang pagprotekta sa Furong Town ay hindi lamang ang kanilang layunin, kailangan din nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga nasa frontline. Inutusan ni Professor Tang si Ming-Hi na tawagin sina Fang Nianrong at ang iba pa upang magplano. Nang magtipon-tipon, agad nilang sinimulan ang talakayan sa kanilang susunod na hakbang. Ipinaalam ni Professor Tang sa lahat na mula sa mga sample na kanilang nakolekta, natansya niyang mayroong 40 hanggang 50 pangalawang henerasyong halimaw. Sinabi ni Ming-Hi na base sa karanasan niya sa pakikipaglaban sa isang pangalawang henerasyong parasito, karamihan sa kanila ay kasing lakas ng isang mataas na ranggong general o mababang ranggong master. Ipinaliwanag niya na ang pangalawang henerasyong parasito ay hindi mamamatay hanggat hindi napuputol ang kanilang mga dila. Sinabi ni Hu Guangyi na sila ni Lin Hui ay nasa Moonlow rank lamang at nag-aalala siyang magiging pabigat sila. Pinayuhan sila ni Professor Tang na kapag dumating ang oras, huwag silang magpasikat. Ang kailangan lang nilang gawin ay labanan ang 2 o 3 pangalawang henerasyong parasito. Sinabi ni Fang Nianrong na kumpiyansa siyang kaya niyang harapin ang 3 pangalawang henerasyong parasito. Idinagdag ni Professor Tang na kung makakalap nila ang natitirang mga miyembro ng kanilang grupo, mayroon pa silang pag-asa na talunin ang grupo ng mga parasito. Ipinaalala ni Fang Nianrong kay Professor Tang na tumunog na ang alarma at nangangamba siyang maaaring lumikas na ang iba. Sinabi ni Professor Tang na hindi pa maaaring nakalayo ang natitirang grupo. Kung matalo man ang frontline battlefield, pupunta ang mga ito roon kalaunan. Dagdag pa niya, kailangan nilang maibalik muna ang mga ito. Tiningnan ni Lin Hui at Hu Guangyi ang kanilang mga telepono at sinabi kay Professor Tang na wala silang signal. Binuksan ni Professor Tang ang isang kahon at sinabi niyang ayos lang kahit walang signal dahil maaari nilang gamitin ang mga paputok. Ipinaliwanag niya na nagdaos ang Student Council ng isang basic field signaling course na kasama rin sa brochure na kanilang ipinamahagi noong simula. Ang code na 112 ay nangangahulugang emergency assembly. Tinanong ni Ming-Hi si Professor Tang kung kailangan lamang nilang magpalipad ng 3 paputok para ipahiwatig sa mga miyembro sa kagubatan na muling magtipon. Sinabi ni Professor Tang na tama siya. Medyo nag-aalinlangan si Hu Guangyi at sinabi niyang maaaring lumayo na ang iba at walang sinuman ang magpapabaya sa kanilang sariling buhay. Sinabi ni Professor Tang kay Hu Guangyi na hindi nila kontrolado ang iniisip ng iba, ngunit hanggat makakapagtipon sila ng grupo, mas tataas ang tsansa nilang manalo. Sumang-ayon si Fang Nianrong at sinabi niyang natalo na ni Ming-Hi ang isang unang henerasyong parasitiko. Tinanong ni Lin Hui si Professor Tang kung paano nila paliliparin ang mga paputok. Hindi sumagot si Professor Tang at itinuro lamang ang ventilation system ng kanlungan. Ilang sandali pa, ang batang matapang na tumutol kay Wang Dasheng ay pumasok sa ventilation system habang dala ang mga paputok sa kanyang likod.
Sinabi ni Fang Nianrong na kung hindi masyadong makipot ang daanan, sila na ang pupunta. Sinigurado ng matanda kay Fang Nianrong na huwag siyang mag-alala, at ipinaliwanag na ang labasan ay nakatago, kaya't hindi mahahanap ang bata. Idinagdag pa ng matanda na maraming ventilation system ang kanlungan, kaya ayos lang kahit may maharangan. Sa labas ng kanlungan, matagumpay na pinalipad ng bata ang unang paputok. Nang sumabog ito sa kalangitan, ang maganda nitong liwanag ay nagpakita ng mga anino ng pangalawang henerasyong parasito. Agad na nagpalipad ang bata ng pangalawang paputok pagkatapos mawala ang liwanag ng una. Sa mga kalye ng Furong Town, habang iniilawan ng pangalawang paputok ang gabi, isang parasitikong tao ang tinamaan sa dila ng yelo. Pagkatapos ng pangalawang paputok, nagpalipad pa ang bata ng dalawa pang paputok ng magkakasunod. Nang lumiwanag sa kalangitan ng huling dalawang paputok, naihayag ang sitwasyon sa bayan.